at lahat ng pastor na hindi magkakasal ng parehong lalaki o parehong babae, ay kukulong, ay magtatanggal na ako ng lisensya. Mangyayari ba dito yan? Yes. Bakit? Bumaba na ngayon ang karangalan ng ating mundo. Yes. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yun yung katotohanan ngayon na nangyayari sa ating panahon. Everybody say amen. Sa mga kabataan, sa lahat ngayon, mga kapatid ko, mayroong labanan, spiritual ngayon, na dapat natin paglaban talaga. Kaya nga, nasa atin ang labanan ngayon, hindi na bago ito, mga kapatid. Kaya nga, patuloy na itinuturo ng Panginoon. Saan daw tayo kukuha ng kalakasan? Quote number 1, anong sabi? Don't ask God to make your life easier. Ask Him to make you stronger version. Huwag ka na mag-pray, Lord. Sana, Panginoon, maalis na ito mga hadlang. Hindi yan aalis. Ang hingin mo sa Panginoon na maging matatag ka. Amen. Ang hingin mo sa Panginoon na maging matibay ka. Yun yung hingin mo at hindi papanalangin mo. At ang kalakasan, masusumpungan mo lang sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Masusumpungan mo yan. Hindi mo na hihilingin na maging maganda, mga kapatid ko, ang buhay mo. Wala nang pagsubok, wala nang problema. Hindi mangyayari yun habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Dadami at dadami ang pagsubok sa buhay natin. Dadami at dadami ang labanan natin. Ang hingin mo at ipanalangin mo, maging matatag ang pananampalataya mo. Kasi ito na yung panahon ng labanan, mga kapatid ko. Hallelujah. May discrimination. Magpapalibig ka nga lang ay discrimination. Yung kapatid natin kanina, nilibig sa pangwalong palapag. Nung tinignan ng papel, ay, Christian ka? Doon po kayo sa pangwalong floor. 8th floor. Pagka-katoliko ka, dito ka. Kailan nabili nila ang lupa? Kailan nila naangkin yun? Nagbubuwis tayo. So, discrimination. Yes. Kaya ang discrimination, mga kapatid, yun eh. Pagkatinignan, mga kapatid ko, yung death certificate, ang nakalagay doon, born again Christian, doon sa pang-15. Buti na lang, swerte siya, nasa pang-8 siya. Yung inilibing kanila nila, Brother Bert. Kapatiran natin sa sunlight. Nasa pang-8. Biruin mo yan? Pero pagka, dito yan, dito. Kaya nabili ng mga pari. Yung mga pari na yan, ang lupa para paglilipingan. Di ba discrimination yun? Yun na yun. Kaya nga, mga kapatid, ito na yung pasimula. Dati hindi naman ganun, mga kapatid eh. Kahit saan ka magpalibing, pwede. Kahit doon ka, mga kapatid, sa ilalim ng bahay mo, pwede mo palibing yung patay. Pero ngayon, hindi na. Kaya ang hingin mo, mga kapatid, hindi magiging maganda ang buhay. Ang hingin mo ngayon, lumakas ang pagkatao mo, lumakas ang pananampalataya mo. Yun ang kailangan natin ngayon, mga kapatid ko. Ang maging malakas, hallelujah. Bakit? Mayroong labanan. Romans chapter 6, verse 6. May labanan sa pang-spiritual, mga kapatid. Knowing this, that our old man is crucified with Him. Ayan. Napako na tayo eh. Nakasama ng ating Panginoon Kristo, that the body of sin might be destroyed. Yun, wawasakin na natin yun. Sisirain na natin yun. That henceforth we should not serve sin. Wala na tayo sa kasalanan, mga kapatid. So, siyempre, pag wala ka na sa kasalanan, mayroong labanang pang-spiritual dahil gusto ng kaaway sirain at wasakin ang pananampalataya mo. Kaya nga, hingin mo sa Panginoon na maging malakas ka sa panahon ito dahil matindi ang labanan ngayon. Everybody say amen? Pag na-aproba na, mga kapatid ko, ang one world order or one world government na kayong niluluto na, mga kapatid ko, hallelujah, ng naglalakihan na mga popular na mga ngaral, may mga pastor, mga kapatid, hallelujah. Yung nabasa ko nga, mga kapatid ko, si Rick Warren, si Joel Osteen, at yung isang pastor, hindi ko mabigkas, mga kapatid ko, pastor siya dati, ngayon pari na. Diba? Dati masama, ngayon naging mabuti na. Yung mabuti, nagiging masama na. Ngayon to, kailangan mag-unite, hallelujah, ang denomination at saka ang Catholicism. At sabi ng pastor, panahon na ng mga bata ay matuto na sa Holy Eucharist. Pastor yun. See? Laban na ngayon. Yes. Everybody say amen. Kaya nga, palakasin mo talaga yung pananampalataya, mga kapatid. Bakit mo palakasin yung pagkakilala mo sa Panginoon? Kasi mayroong labanan ngayon, spiritual.
Ha? Gusto ni Satan na alisin ka sa pananampalataya mo. Gusto ni Satan na mawalan ka sa pagkakilala mo sa Diyos, mga kapatid. Yun yung purpose niya, mga kapatid ko. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, darating man ang mga persecution na ito, di bali na, mga kapatid, ang importante, as for me and my family, we will serve the Lord. Maglilingkod talaga ako sa Panginoon. Wala kahit ano pang problema darating, mga kapatid. Yun yung dapat, mga kapatid ko, sa buhay natin ngayon. Kasi nga mayroong labanan ng spiritual, mga kapatid. Kaya dapat, we are the champion of this world. Champion ba tayo? Champion ba tayo? Ha? Champion dapat tayo sa purity. Champion tayo dapat, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? We must believe the values given by the words of God. Yung salita ng Diyos na ibinibigay sa atin, itinuturo sa atin, mga kapatid ko. Anong sabi ng Psalms 119 verse 89? Anong sabi niya? 119 verse 89. Hallelujah. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Oh, may forever talaga. May forever sa Lord. Ang kanyang mga salita, mga kapatid ko, ay natatatag na sa langit. Hindi na ito matitinag, hindi na ito mababago. Once na ipapamuhay natin ang salita ng Diyos, tatatag din ang namumuhay sa mga salita ng Diyos. Yun yung importante, mga kapatid. Na maging forever tayo na kumikilala sa kanyang mga salita kasi tinatag na ito sa kalangitan. Ano ba? Psalms 119 verse 105. Hallelujah. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan yung maganda, mga kapatid. Ang kanyang mga salita, mga kapatid ko, ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landasin. So, paano tayo maligaw? Ha? Ngayon, ang daming naliligaw. Ngayon, mga kapatid, uso ang social gospel. Manampalataya ka lang, papasok ka lang, hallelujah, okay na, mga kapatid, without repentance, without baptism, without receiving of the Holy Spirit. Ayan, born again ka na. Taas lang kamay mo, born again ka na. Umanig ka lang dito, born again ka na. Dito ka lang manirbihan, dahil dito maraming pagpapala material. Yan ang maganda. Yan ang nangyayari ngayon, mga kapatid ko. Kaya ang salita ng Diyos, hindi na talaga relevant sa mga taong ito. Everybody say amen. Hallelujah. Marami, mga kapatid ko ngayon nagtuturo. Nasaksihan natin, mga kapatid Mayroon mga nag-aaral sa Bible School. Ang four gospel daw, hindi na relevant ngayon, mga kapatid. Hindi na rin makatotohanan ng mga salita ng Diyos. Huwag daw laging sa salita ng Diyos nakatuon. Marami, mga kapatid ko, hallelujah, hindi na ito katotohanan. Kaya nga, ang nangyayari nga, ang mabuti nagiging masama, ang masama nagiging mabuti. Tingnan nyo ang picture na ito. Tingnan nyo. Ayan. Dati, masama sila. Nasa proofs that the Bible is true. Oh, paano ngayon yan? Dati, hindi sila naniniwala sa Biblia dahil mga atheist mo sila. Yes. Dati yun. Pero ngayon, naniniwala na sila, mga kapatid ko, sa banal na kasulatan. Yes. Sila nagpapatunay na ang salita ng Diyos katotohanan. Amen. Yung mga nag-aaral ng salita doon, ngayon, hindi na naniniwala. Yes. Oo nga. O, di ba? Di tama yung sinabi ng Isaiah 5:20. Na noon, ang mabuti, masama. Ngayon, ang masama, mabuti. Dati, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ngayon, naniniwala na sila. Yung mga naniniwala dati sa Diyos, ngayon, backslide na. Yes, totoo yan. Awali na. Wala na. Wala na sa Diyos. Hello? Amen? Yun yung katotohanan. Hindi nyo napapansin. Ngayon, mga kapatid, ang Bible, baliwala na lang. Ang Bible ngayon, nasa cellphone. Nasa kung saan-saan na lang. Mas mabuti pa ang FB, pinagdalaan ng panahon. Yes. Yun yung katotohanan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya marami nagsasabi ng Biblia ro, mga kapatid, hindi na relevant yan. Ang daming mga Kristyanismo ngayon nagsasabi, mga kapatid ko, sa pangalan ng Panginoon Kristo, pero ang salita ng Diyos, hindi nga pinapabasa. Yes.
Hindi nga binabasa. Paano matuto? Hindi nga binabasa. At ayaw ipadala ang Biblia, mga kapatid. Amen? Amen. So hindi na talaga, mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Pero sabi ko, itong mga tao ito, hindi ito nagpapahalaga sa mga salita ng Diyos doon. Pero ngayon, mga kapatid ko, naniniwala na sila na ang salita ng Diyos katotohanan. Pag binasa mo yan, ang liit lang kasi, mga kapatid, ang hirap basahin, ang dami. Maubos oras natin. Yan. Pinakita yan, binasa ko yan, mga kapatid. Naniniwala na sila, mga kapatid ko. Yung sinabi ni Joshua na yung araw titirik, mga kapatid ko, hallelujah, sa silanganan daw, mga kapatid. Hindi nangyari nung madiscover na, yun yung araw. Yes. Naniniwala na sila talaga yung sinabi ng Joshua, mga kapatid. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero yung mga naniniwala natin ngayon, mga kapatid ko, wala na. Yes. Humiwalay na sa Diyos. Yes. Ayaw na maglingkod sa Diyos. Everybody say amen? Papalapakan natin ang ating Panginoon. Kaya saan ba natin indetermina, mga kapatid ko, ang kaligtasan ng buhay ng tao? Sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, pahalagaan pa rin natin ang salita ng Diyos. Anong sabi ng 2 Timothy 3:16? Ganito ang sinabi, mga kapatid. Study. Scripture. Scripture is given by All Scripture, lahat, ang buong kasulatan, is given by inspiration of God, kinasihan na ng Diyos, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pagtuturo, pagsansala, pagsaway, mga kapatid. Kaya pagka ang church, hindi nasasaway, mga kapatid ko, na mga ngaral, kagaya nga nung sinabi ko last Sunday nito, mga kapatid ko, ay isipin mo lang, mantakin mong isipin, mga kapatid ko, para makapagsaway, hallelujah, ang isang pastor, mga kapatid ko, asawa nga niya, iniwan niya, at naghanap, mga kapatid ko, ng mapera, para ang church na masuportahan, mga kapatid. Ganun ba yun? Ganun ba ang pagkakilala, mga kapatid ko, ng Diyos, hallelujah, sa isang mga ngaral, ang salita ng Diyos, pagtuturo, pagtutuwid, mga kapatid ko, kung ang church sinutuwid, kung ang church sinuturuan para sa ikakabuti at sa katwiran ng Diyos, hallelujah, ang masusunod ng iglesia ng Panginoon. Woo! Hallelujah. Marami nagreklamo sa akin, districto daw ako. Saan ka nakakita ng tatay hindi na mamalo sa kanyang anak pagka ang kanyang anak naglalaro ng puti? Anong gagawin mo, tatay ka? Sige na, pumunta ka pa sa pusali. Maglangoy ka, ha? Nakaano ka eh. Ayan, babae ka rin. Okay lang yun, di mo nasasawahin. Everybody say amen. Amen. Dito to. Dapat manangaway ka talaga. Dapat magtuturo ka, mga kapatid. Yun yung katwiran ng Diyos, mga kapatid ko. Bakit? Ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Nasa malina, mga kapatid. Anong pagpapakyut yan? Pati ba naman ulam? Ipopost mo pa? Yes. Totoo yan. Ha? Amen. Bago mo, mga kapatid ko, ay pag-pray, binuhos mo muna. Yes. Saka na muna, mga kapatid ko, ipopost, pag-pray mo muna. Yes. Totoo yan. Wala na sila na. Pati pagkain, Yeah. pati magandang damit, pati kung ano-ano, mga kapatid. Kailangan may post sa social Yes. media. Totoo. Amen. Pag pupunta ka sa malls, nagpe-pray ka ba sa mga kinakain mo? Amen. O baka mamaya, in Jesus' name, sa ilalim ng upuan ka na in Jesus' name, bakit nahiya ka? Amen. Amen. Hello? Wala na. Bagsak na, mga kapatid ko, ang moral values ngayon sa panahon ito. Pero, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, still, mga kapatid ko, ang Christianity, we are the champion of this world. Hallelujah. Ang church pa rin ang champion sa harapan ng Panginoon. Sa moral values, hallelujah. Dapat may pakita natin, mga kapatid ko, na tayo ngayon na bago, hallelujah. Hindi lamang sa salita, mga kapatid, kundi sa gawa. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit daw? Quote number 2. Educating the mind without educating the heart is no educational at all. Or no education at all. Ang pinapalawak lang ng tao ang utak. Pero yung puso, hindi. Kasi pagka puso, mapagmahal ka, mapagpatawad ka, mapangunawa ka. Marami na yun. Ang ini-educate lang yung isip, mga kapatid. Ha?
Kaya nga, pagka na-educate, mga kapatid ko, yung puso mo, alam mo na yung choice mo.